Sa mga ecosystems na aking nasabi kanina, mangrove, seagrass, soft bottom communities, ang pinakamayaman na tawag na pinaka-biodiverse ay ang bahura, ang coral reefs. Ang Pilipinas ay isa sa mga nasyon na ang mga bahura ay talagang biodiverse, no? Maraming mga species ng corals at saka maraming mga species ng mga isda at saka iba-ibang mga organisms na makikita natin doon sa mga bahura. Ang mga Pilipino, 70% of the Filipinos depend on the coral reefs for their protein source. So marami sa ating mga coastal population ang nangingisda sa mga bahura. 20% ng ating huli galing sa coral reefs. Yung iba sa mga embayments at yung iba sa kalaliman ng ating tubig sa exclusive economic zone. Pangalawa, sinabi ko nga kanina na ang kahalagahan ng coral reefs, ito ang fishing ground ng ating mga maliliit na mangingisda. Ito ang mga napupuntahan ng mga naglalayag o nagsasagwan lamang. Ang kahalagahan niya ay siya ang pinakamalapit sa baybayin. Kanya, siya ang unang pinupuntahan para mangisda. Yung ating mga kapatid na mangingisda na ang kanilang sasakyan ay hindi demotor, kayang-kaya nilang abutin ang mga bahura. Kahit nagsasagwan lang o naglalayag, makakaabot sila sa coral reefs para mangisda. So yung kahalagahan niya ay ito ang unang pinupuntahan ng mga kasamahan nating mangingisda. Lalong-lalo na dun sa mga tinatawag nating artisanal or sustenance fisherman, yung mga kumukuha lamang para sa kanilang pagkain. Ang bahura, kasangan o coral reef ay isa sa pinakamahalagang likas yaman ng Pilipinas. Meron tayong 33,000 kilometro kwadradong bahura. Masasabing ang mga ito ay ang hardin at kagubatan ng karagatan. Ang corals, yun yung mga relatives of the jellyfishes. And if you put them attached to the substrate, they are what are referred to as the corals. And when they form large geological structures such as mounds, they are what is referred to as coral reefs. Oftentimes, corals are thought of as just dead structures because what is oftentimes seen are the fossil corals which are seen in churches or let's say dikes, but the corals are actually animals which are composed of many colonial individual components. Ang mga coral reefs, tawag nga sa kanila, batong bulaklak. No? Ang mga coral reefs ay isa sa mga pinakamahalagang systems o habitats sa karagatan sa dahilang ang mga nakatirang isda dito ay napakarami. Hindi lamang isda, kundi pati yung mga seaweeds, pati iba't ibang shells at saka iba't ibang clams, no? Mga suso, dito lahat nakatira sa kalawakan ng ating mga coral reefs. Ang bahura ng Pilipinas ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Ang karagatan sa rehiyon ng Pilipinas, Indonesia, Papua New Guinea at Australia ay tinatawag na Coral Triangle dahil sa dami ng uri ng coral na matatagpuan dito. How diverse this area is would be seen in, for example, around 400 species of corals. Ang bahura o coral reef ang tahanan ng libu-libong isda at bilyon-bilyong individual at makulay na organismo, hayop at halamang dagat.
Kasama sa yaman ng ating bahura ay hindi lamang 480 species o klase ng coral, kundi pati na rin ang 2,000 species o klase ng isda, 5,000 species ng kabibe, suso at ibang molusko, 781 species ng algae at iba pa. Ang malulusog na bahura ay nagdudulot ng maraming kublihan ng isda at iba pang organismo laban sa mga maninila o predators at hampas ng alon. Nagdudulot din ito ng pagkain para sa mga isda at ibang tinatawag na invertebrates. Masalimuot o komplikado na ecosystem ang bahura. Ang enerhiya ay umaabot sa bahura sa pamamagitan ng sikat ng araw. Ang pagkain, sustansya at oxygen ay inaanod sa bahura mula sa lupa, sa lawa at sa dagat. Ang mga itlog at larba ng ibang organismo ay lumilipat sa damong dagat, latian o mangrove swamps o sa kalawakan ng dagat at bumabalik sa bahura upang magpalaki. Mabunga ang malusog na bahura. Ang 1 kilometro kwadradong malusog na bahura ay nagdudulot ng 20 hanggang 35 metriko toneladang isda bawat taon. Sapat upang mapakain ng husto ang 400 hanggang 700 katao. Makikita ang yaman ng bahura ng Pilipinas sa mga huli na umaabot sa 300,000 metriko tonelada bawat taon na nagkakahalagang 3 bilyong piso. An ecological value of the reef, as mentioned earlier, is its importance mainly as a habitat for a diverse array of organisms, but also it has a physical function in trying to preserve our coastlines, especially from erosion. Sinasangga ng mga singsing ng bahurang pumapalibot sa mga isla ang malalakas na alon, lalo na kapag bumabagyo. Sa katunayan, maraming panig ng bansa matatagpuan ang mga kalmadong karagatan na nababagay sa pag-aalaga ng mga kabibe at halamang dagat. Minsan, nakakapangisda pa rito kahit na ano ang timpla ng panahon. Ang bahura din ang pinanggagalingan ng buhangin sa aplaya. Binubuwag ng mga alon at isda ang mga koral upang makalikha ng napakaputing buhangin sa aplaya. Ganun pa man, ang likas yamang ito na minana natin sa ating mga ninuno ay nawawala dahil sa pagtabo ng putik, mapanirang pangingisda, polusyon at pangongolekta ng corals. Sa nakaraang 20 taon, ang bahura natin ay tuloy-tuloy na nasisira. Sinasabing 5% na lamang ng ating bahura ang malulusog, samantalang 70% ang malubha ang kalagayan. 15% ang nasa katamtamang kalusugan. Yung dami ng uri ng isda at hayop at halaman na nakatira sa coral reefs, wala na sigurong tatalo sa biodiversity ng coral reefs. Kanya, kung ang coral reefs natin hindi mapangalagaan, hindi lang corals ang nawawala. Isda, halaman, suso, at yung lupa sa baybayin. As mentioned earlier, many of the effects in terms of improper land use practices like deforestation and the use of pesticides and non-soil conserving practices in agriculture has been one of the major causes of siltation and also choking of the reefs. So the upland areas need to also understand that the eventual dumping place of this improper practices eventually reach the reef. Bumabagsak yung corals dahil sa impact ng bumbong. Pag bumagsak na yung corals, pinatay mo na yung lumang bahay, pine-prevent mo pa na magsimula yung mga punla ng corals.
malaki ang epekto ng pagsira sa mga bahura ng Pilipinas. Katumbas ito ng pagkawala ng 37% mula sa kabuuang huli ng isda bawat taon o 159,000 metriko tonelada. Katumbas ito ng 3 milyong Pilipino na walang makukuhang protina mula sa isda o 6 na milyong Pilipinong makakakuha lamang ng kalahati ng sapat na kailangang protina. Habang patuloy na nawawasak ang bahura, nawawalan din ng proteksyon ang mga baybaying dagat mula sa malalakas na alon. Katumbas ito ng buhay ng tao at ilang daang libong piso mula sa mga masasalantang bahay. Ang bahura ng Pilipinas ay isa sa ating pambansang yaman. Tungkulin natin na gawin ang lahat ng makakaya upang panatilihin itong malulusog at masagana.